Pasado alas 3 na hapon, sumugod ang pamilya ni Jeffrey Jennifer Laude dito sa Camp Aguinaldo dahil nandito na nga nakadetine ang pangunahing suspect sa pagpatay sa transgender woman. At napaka-emosyonal ng nanay ni Jennifer Laude pagdating niya dito sa may Campo Aguinaldo. Sa bakod pa lamang kung saan nga naka-detain sa ngayon itong si Pemberton ay sumisigaw na ang kanyang nanay. Ang sinasabi ng nanay ni Jennifer Laude ay gusto raw niyang makaharap, ilabas itong si Pemberton mula sa kanyang kulungan dahil gusto raw niyang personal na makita itong si Pemberton at maliban dito ay gusto raw niyang itanong kung paano niya nagawa na patayin ang kanyang anak na si Jennifer. Nakapasok sa unang gate itong pamilya ni Laude kasamang kanilang abogado na si Attorney Harry Roque. Pero I have to clarify na marami kasing gate dito, no, kung saan nakakulong itong si Pemberton. So nakalusot sila sa unang gate pero sa nakikita nyo, ito yung ikalawang gate at nandyan sila karamihan sa ngayon at dito na sila naharang ng military police. Pero dahil ayaw pumayag ng kapatid nitong si Jennifer Laude na hindi nga niya makaharap itong si Pemberton, ang ginawa niya ay inakyat niya itong fence na ito. Ito yung pag-akyat ni Marilu, ang kapatid ni Laude at sumunod itong kanyang fiancé na si Mark Soselbeck. Pero dito pa lamang, ito ay parang driveway lamang, hanggang dyan na lamang si Marilu at si Mark Soselbeck. Habang yung mga ibang ibang miyembro ng pamilya ay naiwan na sa fence nun sa may second gate. Hanggang driveway lamang sila, hindi na sila makalapit kung nasaan talaga nakadetine itong si Pemberton. Sa nakikita nga natin sa ngayon ay hanggang sa ngayon nandito pa sila nakikipagtalo dahil ang sinasabi nila paulit-ulit dun sa mga sundalong nagbabantay dyan ay gusto nga nilang makaharap itong si Pemberton. Ang detention facility kung nasaan ngayon si Pemberton ay ang tawag dito ay ang Mutual Defense Board Security Engagement Board Facility. Hindi ito ginawa para maging kulungan, mga kapuso. Ito ay ginawa para daw magkaroon ng opisina ang mga Amerikanong sundalo basta meron silang pinagplaplanuhan na military exercise. So nasa kampo man ng Armed Forces of the Philippines itong si Pemberton, nililinaw ng AFP na wala sa kanila ang kustodiya ni Pemberton. Sa katunayan, sa loob ng perimeter kung nasaan si Pemberton, tanging mga US Marines Custodial Unit lamang ang maaaring pumasok. Sila ang magbabantay kay Pemberton, lahat ng kinakailangan niya ay sila ang magbibigay pati na pagkain. Ang mga Pilipinong sundalo ay nandito lamang sa outside perimeter, katulad nitong nakikita nyong nasa may driveway. So narito ang report. 8:40 ng umaga kanina nang dumating sa Camp Aguinaldo ang dalawang helicopter ng Amerika. Lula ng ikalawang helicopter si Private First Class Joseph Scott Pemberton na pangunahing suspect sa pagpatay sa transgender woman na si Jeffrey Jennifer Laude. Mahigpit ang seguridad sa lugar. Mabilis na naipasok sa pasilidad ng Mutual Defense Board Security Engagement Board ang nakaposas na si Pemberton. Sunod na ipinasok ang ilang bagahe na pinaniniwala ang mga gamit ni Pemberton. Sabi ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Gregorio Catapang Jr., magiging pansamantalang detention facility ni Pemberton ang isang 20-footer van na nilagyan ng air conditioning unit. Isang military cot bed daw ang kanyang magiging tulugan. Mananatili raw siya dito habang nagpapatuloy ang investigasyon. The personnel of the U.S. Marine Custodial Unit will post guards inside this detention cell, while the military police personnel of the Armed Forces of the Philippines will secure the outside perimeters of the facility. Ang Amerika ang sasagot sa mga gastusin ni Pemberton gaya ng kanyang pagkain. Pag-uusapan pa raw ng magkabilang panig kung pwedeng tumanggap ng bisita si Pemberton habang nasa Camp Aguinaldo. Alam daw ng US Embassy ang isinagawang paglilipat kay Pemberton mula sa barkong pandigmang USS Peleliu 5. Nananatili raw malakas ang ugnayan ng Pilipinas at ng Amerika. Nangako rin silang patuloy na makikipagtulungan sa mga otoridad ng Pilipinas. Muli rin silang nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya Laude.
Ayon sa Department of Justice, ang paglilipat kay Pemberton sa Camp Aguinaldo ay magandang senyales na nakikipagtulungan ng Amerika sa investigasyon sa kaso. Mga agam-agam na, hindi na tayo makakakamit ng hustisya dahil baka nga wala na siya. Yan ang proof na mali yung mga agam-agam na yan. And sana, on the part of the U.S., they continue to demonstrate good faith. They continue to demonstrate. Maki, partner, Sa ngayon, Mark, ay nasa loob pa rin ang fiancé na si Mark Zosobek, pati na ang kapatid ni Jeffrey Jennifer Laude sa loob. At sa ngayon, ang nangyayari ay kararating lamang ng isang truck na puno ng mga sundalong miyembro ng Civil Disturbance Management Unit. So, ito yung nakikita nyo ngayon sa inyong screen at ang gagawin daw ng mga ito ayon sa PIO Chief na si Colonel Harry Cabunok ay susubukang paaalisin talaga ang pamilya at abogado nitong si Jennifer Laude dahil nandun na nga sila sa may outer perimeter kung nasaan nakakulong itong si Joseph Scott Pemberton. Tinatanong natin kanina, may haharap ba? Natanong natin kanina kay Colonel Cabunok, may haharap ba sa pamilya dahil ang gusto nga nila ay personal na makausap at tanungin kung bakit nga pinatay nitong si Pemberton di umano itong si Jennifer Laude. At ang sinasabi sa atin kanina ni Colonel Cabunok ay wala ito sa level ng AFP dahil wala naman sa kanila ang kustodiya ni Pemberton. So it is up to the US officials kung may haharap man sa pamilya o wala. So sa ngayon ay lumapit na itong mga civil disturbance unit mula doon sa fence kung nasaan ay nandun pa rin yung pamilya ni Jennifer Laude. Maki, yun nga yung itatanong ko kasi sa iyo dahil ikaw ay maghapon na nagbabantay dyan sa Camp Aguinaldo. Nauna ka pa nga kay Pemberton dyan sa Camp Aguinaldo. Dumaan ba siya sa proseso na yung normal nating nasasaksihan pagka tayo naglilipat ng kustodiya ng isang nasasangkot sa krimen na hindi ba pinagpapiano, yung sinasabing kinukuha yung fingerprints, pinag-mugshot, kinukuha yung kanyang BP, yung kanyang medical check-up. May mga ganyan bang pinagdaanan kanina si Pemberton nung ilipat siya dyan? Lahat ng mga normal proseso na binanggit mo, Mark, katulad nga ng pagkuha ng fingerprint, ng mugshot, pati na medical check-up, lalo na pagka ang suspect ay inililipat ng kustodiya, ay hindi pinagdaanan ni Pemberton. Kaya nga dito ay isang indikasyon, isa lamang sa maraming indikasyon na talagang wala naman sa Pilipinas ang kustodiya. So ang nangyari ay dire-diretso ipinasok ang itong si Pemberton dito sa magiging kanyang detention facility dito sa Camp Aguinaldo. Wala dun sa mga normal process ng pag-turnover ng mga suspects. At pagkalabas ni na AFP Chief of Staff Gregorio Pio Katapang, maging ni BFA Commissioner Eduardo Oban dun sa facility, ay wala ng Pilipino tayong nakita nililinaw ko lang, wala tayong ibang Pilipinong nakita na pumasok sa facility na ito dahil isa pa sa mga indikasyon na wala nga sa atin ang kustodiya ay tanging mga Amerikano lamang ang maaaring pumasok kung nasaan nakakulong itong si Pemberton. Mark. Oo, Maki, may kumakausap kay Mr. Swesselbeck sa loob. Sino yun? Yung humaharap sa kanyang yung kinakausap niya. Okay, medyo malayo ako, Mark, pero sa ngayon kasi itong sina Swesselbeck, pati yung kapatid na si Marilu ay nandun sa may driveway. Nakita mo naman to kanina, Mark, magkasama tayo rito. May mahabang driveway bago yung mismong perimeter or fence kung nasaan nakakulong si Pemberton. Yun ay may mga sundalong talagang Pilipino na nakikipag-usap na sa kanila, pinapaalis sila. Sa ngayon, ang nakikipag-usap... Maki, pasensya ka na, puputulin kita at may live press con ngayon si Lieutenant Colonel Cabunok. Pakinggan natin. Nako, Maki,
Si Maki Pulido. Hihingi lang po ako ng microphone. Ano po yung Ma'am, pwede pakiusap? bang makiusap sa inyo? Yes, sir. Na doon na lang tayo sa designated area natin. So ang Ayan. mangyayari po ngayon, Lilipat tayo ron. Sir, lilinawin ko lang po kasi live po tayo ngayon sa Balita Pilipinas. Kayo po si General. Wala akong sasabihin. Kasi Opo. bawal lang, doon nyo ko interviewin. Bawal po ang media rito. Dito, oh. So Doon nyo ko pinapaalis interviewin, na oh. po ang media. Pinapamove namin sa designated area. And then, kung gusto niya akong interviewin, doon ako magpapa-interview. Not here. Okay, so Okay. everyone's going to pull out, sir. Tama po, ma'am. You want media to pull out, everybody to pull out. Tama po, ma'am. Pero paano po yung pamilya ron? Pinapaalis nyo na rin? Later, pero later pa sila. Later kasi pa sila. mahirap kasi na ano yan. Kayo po muna. Sir, live lang po ako kung pwede ko lang tapusin. So Mark, pinapaalis na kasi lahat ng media dito sa perimeter fence. Dahil nasa kabilang kalsada tayo, Mark. So itong kabilang kalsada na ito, kanina pinapayagan ang media na tumayo rito. Huwag ka lang lalapit dun sa bakod. So ngayon, ang lumapit sa atin ay si General ang sinasabi ay kung pwedeng umalis na rito ang lahat ng media at pupunta raw sa may designated area. Maya-maya ay tatanong natin kung saan yung designated area na yan, malamang dun sa may grandstand dahil nandun ang opisina ng Public Information Office. Mark? Malayo-layo na yun dyan, kung sa PIO yung sinasabi mo. Malayo yun. Kung binabantayan nyo yung facility na yan. Oo. Malayo yan, Mark. Siguro sabihin mo na ay may 2 kilometro mula or less than 2 kilometers mula dito sa kinatatayuan natin. Kanina pa naman, Mark, simula nung nag-abang tayo rito, ay talaga namang nagtataboy na sila ng media pero hindi pa sila masyadong mapilit. Naging mapilit na lang ngayong hapon at dumating na nga itong Civil Disturbance Management Unit. So, indikasyon na yan na talagang ayaw nila na may nagbabantay na media kung nasaan nakakulong itong si Pemberton. Mark? Paano ba yun, Maki? Kasi in essence, sinasabi mo, yung custodial authority sa kanya ay US side, hindi naman tayo. Kung hihingi tayo ng update kung kamusta siya sa loob at anong nangyayari sa kanya doon, ay wala tayong pagkukunan ng impormasyon, Maki? Ang lagi nilang sinasabi dyan, Mark, they have nothing to say. Wala daw silang pwedeng sabihin dahil wala naman yung custody sa kanila. Ito na rin yung sinasabi kanina lamang around 10 minutes ago. In fact, while we were airing ng Public Information Office ng AFP. Dahil wala sa kanila ang custody, it is a matter for the U.S. Embassy officials to talk about. Pero kung ano man ang katanungan, wala silang sasabihin dahil ang sagot lamang daw nila ay ang mismong pasilidad kung saan nga nakakulong itong si Pemberton. Maraming salamat sa iyo, partner, Maki Pulido.